Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na Loving God is Hating Sin. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang talatang John chapter 2, verse 19 to 21. Ang sabi sa talatang ito, sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mula mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So nandun sila sa templo, no? So sa parang bahay-sambahan, nandun sila sa sambahan sa ating Panginoon, no? And sabi niya, gibain nyo, sabi ni Jesus, gibain nyo yung templong ito at itatayo ko ito ng 3 araw. Pero akala ng mga tao is yung literal na templong tinutukoy ni Jesus, pero hindi nila alam ang tinutukoy ni Jesus sa templo ay yung sarili niya, ay yung katawan niya. So punta tayo sa unang katuruan, sa unang teaching sa araw na ito. Ang sabi dito, Jesus hates what defiles the temple. Kinamumuhian ng Panginoon kung ano yung mga dumudungis sa templo ng kanyang ama or sa bahay-sambahan, something gano'n. Kasi yung templo na ito, yung templo na tinutukoy dito, sa templong yun, marami dong nagbebenta ng kung ano-ano man. Kumbaga parang nagiging palengke. Gano'n. Sabi pa doon Jesus na huwag niyong gawing palengke yung bahay ng aking ama. Ganon, parang ganon nga. At dahil nga syempre maraming tao, so maraming nagbebenta, maraming nagninegosyo, ganon. So, marami ding money changer, parang ganon, na tagapalit ng pera. So, parang napupuno ng corruption yung bahay, sambahan, yung templo ng kanyang ama. So, ngayon, parang may kwento pa na nagalit si Jesus kasi nga dinudungisan nga nila yung templo ng kanyang ama. So yun, Jesus hates what defiles the temple. So kung galit si Jesus or kinamumuhian ni Jesus yung mga dumudungis sa templo, sa simbahan or sa sambahan, gano'n. So punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, the temple points to the body of Christ. So ang totoong templo hindi yung building or hindi yung bahay, sambahan. Hindi yung kung saan yung lugar na nagpre-praise tayo, gano'n. Hindi yun yung totoong templo, hindi yun yung totoong templo ng ating Ama, ng ating Panginoon, kundi ang totoong templo ay si Jesus. So yun, sinasabi din sa verse na yun na kumbaga namumuhay ang templo ng ating Diyos kay Jesus. So yun, hindi yung kumbaga the temple points to the body of Christ. Ang templo ay ang katawan ni Kristo. So punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, the church is united to the body of Christ. So ang church, yun nga, tulad sabi ko, ang simbahan, ang bahay-sambahan ay nagkakaisa sa kay Kristo. So kumbaga napopokus yung pag sinabing simbahan or sambahan, hindi to napopokus dun sa building mismo dun sa bahay mismo, dun sa lugar mismo, kundi napopokus to dun kay Kristo. Si Kristo mismo yung sambahan natin. Kasi nga, tuloy nga nung sabi ni Jesus, di ba, may sinabi pa siya na walang makaparoroon sa Ama nang hindi dumadaan sa atin. So, sinasabi lang nun na ang way, ang connection natin sa Panginoon ay hindi sa simbahan, hindi sa lugar ng bahay-sambahan, kundi kay Kristo mismo. So, punta tayo sa sa katuruan, sa application, paano nga ba natin may apply sa buhay ang talatang ito. Unang-unang katuruan, unang-unang application, ang sabi rito, love God and hate sins. So, yun yung kumbaga, yun na, tayo holy tayo tayo ay sinasabi nga doon na yung katawan natin ay hindi na sa atin, kundi sa Panginoon na yan. Dahil simula nung tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yung katawan natin ay hindi na sa atin, sa Panginoon na yan. So sabi, love God and hate sins. So tayo bilang mga banal,
bilang pagmamay-ari ng Panginoon, dapat mahalin natin siya. And dapat kamuhian natin yung kasalanan. Yun. So, punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito, live a life of holiness. So, katulad nga sinasabi ko, tayo ay banal na eh. So, magpakabanal tayo. Mamuhay tayo sa banal na pamamaraan. Mamuhay tayo sa walang kasalanan, ganon-ganon. So, ayun, live a life of holiness. So, sa ikatlong application, sabi rito, long for the presence of God. So, kumbaga, manatili tayo sa presensya ng Panginoong Jesucristo. So, yun nga, sabi ko nga kanina, na yung katawan natin hindi na yan sa atin eh. Hindi na yan pansarili natin eh. Yung pagmamay-ari tayo ng Panginoon. So, dapat, yung presensya ng Panginoon, ng Diyos, nakikita sa atin. Nakikitang kasama natin. So, ayun lang. Napaka-meaningful nung topic sa araw na ito, no? So, ayun, Jesus is the temple. So, walang makakaparoon sa Ama nang hindi dumadaan kay Kristo. Kaya, hindi yung simbahan ang pinakang kontak natin sa Panginoon. Hindi yung simbahan or yung lugar ang pinakang templo, kundi si Jesucristo. So, pwede kang sumamba, pwede kang kahit sa bahay mo lang, or kahit sa kung saan lugar man, as long as si Kristo yung tinutukoy mo, si Kristo yung kasama mo. So, ayun, maraming salamat po, and glory to God.